Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. For He is glorious, He is magnificent. He is our Creator. He created us in His image and likeness. And His great love for us is for all eternity. And I thank my Jesus Christ for giving His life on the cross for the forgiveness of our sins, so that we may be called sons and daughters of the Almighty God, to be made perfect, to claim our inheritance, our birthright. And I also thank the Holy Spirit for His gifts and for the fruits. If we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father, we must have the fruits of the Holy Spirit. By their fruits, you will know them. So malalaman natin ng isang tao ay follower ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father by their fruits. Ano ba yung fruits? Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. Fruits of the Holy Spirit. But some of the people, they have all the gifts of the Holy Spirit. Hindi lahat ng tao merong gifts of the Holy Spirit. Pero merong gifts of the Holy Spirit ang mga followers of Jesus Christ. Pero hindi lahat ng yon meron ang isang tao, dahil binibigyan ni Almighty Father ang tao according to His will, no? According to the will of the Almighty God. Kung gusto lang ni Almighty Father ibigay sa isang tao ay faith and wisdom, yun ang ibibigay ni Almighty Father. Pero yung the rest, no, hindi lahat merong gift of speaking in tongues, gift of translating different tongues, gift of discerning different kinds of spirit. Hindi lahat meron ganon. Pero magpasalamat tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ as the Holy Spirit, for the gift of faith. And pag malapit tayo sa tatay natin, tsaka kay Jesus, we trust Him. Meron tayong gift of healing, nahi-heal tayo. Yung ating hearts nahi-heal yung mga wounds natin. At saka yung gift of miracle. So every now and then, nakakaranas tayo ng milagro sa buhay natin. Yung ibang mga tao, they have the gift of prophecy. Pero hindi lahat ng tao meron ganon. At saka may mga tao na they have the gift of speaking in tongues, pero hindi lahat ng tao may ganon. And may mga tao naman na they discern different kinds of spirit, kung evil ang spirit na yon o hindi. Hindi lahat ng tao may ganon. Pero karamihan sa mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father, we have the gift of faith, the gift of knowledge and wisdom, healing, gift of miracles, no? Yun. So magpasalamat tayo sa tatay natin, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. We must be forever grateful. Dahil pag nakuha na natin ang ating inheritance, yun ang magiging trabaho natin sa heaven. To be faithful to the Almighty Father and to worship Him. Yun ang magiging trabaho natin. Ang mahalin si Almighty Father. That's our rest. Pure bliss, joy, and abundance for all eternity. That's forever, may forever kay Almighty Father. So, last time we read the regulations for conduct of the priests and high priest. That's Leviticus chapter 21. Yung dapat na maging ugali at yung dapat na alituntunin na dapat sundin ng high priest at ng priest. Yung high priest, siya yung inanoint ng oil. Si Aaron yun. At kung mag-aasawa sila, dapat virgin, para hindi nahaluan ng ibang uncleanness, no? So kung mag-aasawa yung mga
lalaki. Dahil lalaki naman talaga ang mga priest at high priest. Lahi ni Aaron. Dahil si Aaron. Pero ang unang nabanggit na high priest sa Bible ay si Melchizedek. Well, hindi natin alam kung saan galing si Melchizedek. Pero siya yung unang nabanggit na high priest sa book of Genesis. Hindi alam kung saan galing si Melchizedek, hindi alam yung start niya at yung katapusan niya, basta binanggit si Melchizedek. Si Jesus Christ, He is our high priest in the order of Melchizedek. So ngayon wala ng mga priests and high priest. Dahil ang high priest natin, si Jesus Christ. Wala ng priest. Sino ang priest ngayon? Royal priesthood, a holy nation. Pagkasama na natin ng ating tatay at si Jesus Christ. Tayo na yung priest and the holy nation. Royal priesthood. Pag sinasabing royal priesthood, regal, ibig sabihin nun, king ang ating pinaglilingkuran. Sino yung King of Kings and Lord of Lords? Si Jesus Christ. Tinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus above all names. So pinabanggit dito na dapat malinis ang mga priests at high priest. Si Jesus malinis siya. Ngayon tayo, royal priesthood, a holy nation, dapat patuloy tayong maging malinis sa pamumuhay natin dito sa mundo. Hindi pwedeng dumikit ang mga priest sa mga tao na namatay, no? Dito sa Old Covenant. Pero alam natin sa New Covenant, si Jesus, lumapit siya sa coffin ng isang young man dahil yung nanay niya ay widow. Wala nang makakasama yung nanay niya na widow. Kaya binuhay yun ni Jesus Christ. Hinawakan ni Almighty Father yung coffin nung namatay na lalaki. At dito sa Leviticus 10:21, dapat yung mga anak ng priest at high priest ay maayos na mga tao. Hindi pwede na sila ay mga disobedient people or they practice wickedness. Dahil sa kanila manggagaling yung lahi ng mga priest. Kaya tinuturuan ni Almighty Father ang mga tao, yung kanyang mga priest na naglilingkod or maglilingkod sa kanya. Dito sa Leviticus chapter 21. At dapat walang defect. Dapat perfect yung mga naglilingkod kay Almighty Father, yung body nila, no? Yung physical attributes nila dapat perfect. Walang maikli ang kamay, walang kulang ang daliri, walang kulang ang paa, walang pilay, walang bingi, walang pipe, walang bulag. Dapat perfect. Gaya ng mga sacrifices na ibibigay kay Almighty Father ng lamb, goat, and sheep at mga birds, yung pigeons and doves. Dapat perfect lahat. Even the fruits, dapat perfect. Bakit? Because our Father is perfect. For now, we are not yet perfect. Nakakasala pa rin tayo. Ang dami nating mga imperfections. Tumatanda tayo, no? Nalulukot. Yung iba sa inyo nakakalbo. Nagkakaroon pa rin tayo ng mga pagkukulang sa tatay natin. Hindi natin nasusunod ang mga ituturo sa atin ni Jesus Christ. Pero dahil sa we have faith in Jesus Christ, hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya para maging perfect tayo sa paningin ng tatay natin. At kahit na ano pa ang age natin, sa paningin ni Almighty Father, tayo ay pantay-pantay.
So noon, ang hindi lang pwede maging priest, no, yung may mga defect, pero pwede silang kumain kung sila ay part ng family ng priest, yung mga may cleft palate, at ang may mga ano ba, iba-ibang mga defect, no, or defects. So noon pa man may mga unano na at kuba, hunchback. So hindi na bago yung kuba. No? Noon pa man may kuba na may mga scoliosis, ganon. That's imperfections. May duling, merong kirat. Ayaw din ni Almighty Father na priest niya ay kirat. Dahil lahat ng gusto ni Almighty Father na magsiserve sa kanya ay perfect. So sa ngayon, pwede tayong mag-serve kay Almighty Father kahit na meron tayong disabilities or defects. Dahil nakatingin si Almighty Father sa ating heart. Si Jesus Christ, He is perfect. Kaya ang tingin sa atin ni Almighty Father, kung tayo ay nagtitiwala kay Jesus Christ, we are perfect. So, nung time lang noon, gusto ni Almighty Father visual, no? Ipakita sa mga tao dapat perfect. Ngayon, metaphor na. So, dito sa Leviticus chapter 22 naman, ay yung mga holiness of the offerings. Malinis dapat. Walang mga discharge, walang leper, nahahawak na mga holy bread or kakain, maghahawak ng mga patay na tao, no? That's uncleanness. Up to now naman pag maghahawak ka ng patay na tao, madumi yon kasi may mga bacteria yon na hindi natin alam. Kasi nag-uumpisa ng mabulok. Alam natin, pag nabubulok, lumalabas na yung mga uod. Ano pa ba yun? Yung mga kumakain ng mga ano-ano sa katawan. Something. Para bumalik na sa lupa yung katawan. Nag-uumpisa na. Yung, ano ang tawag doon? Yung pagkabulok ng katawan ng tao. Kahit na ilagay mo sa ref. At yung emission of semen, blood din yan, yung semen na. At yung naghahawak ng mga creeping things like snakes, uod, mealworm. Yung protein shake, mealworm yun. Yung mga nagpapalaki ng katawan, gusto, di ba, gusto ko ng protein shake. Oh, yung protein shake, nilalagay yung meal na worm na yon, pinapatuyo yon. Pag pinatuyo yon, natututo, nagiging crispy. Tapos, iga-grind na yon. Pagka-grind, hindi na mukha siyang worm. Inalagay na siya sa magandang lalagyan, ibebenta na sa inyo as protein shake. Ginagamit ng mga nagpapalaki ng katawan. Hindi nila alam. Yun ang ingredient. Hindi nilalagay na yun. Hindi nakalagay sa ingredient na worm. No? Siyempre, iibahin nila, no, ang pangalan para magandang basahin. Para hindi matakot ang mga tao. Hindi sa atin tinuturo ni Almighty Father na kumain tayo ng uod. No? Ang pinapakain sa atin ay cow, lamb, ano pa ba, or sheep, goat, no? At saka mga fish. Walang ituturo sa atin kumain ng uod. Ha? Sino lang ang kumakain ng mga uod? Mga wicked people. At yung mga tao noon na mga mangkukulam. Gusto nila kumain ng mga uod, no? So yung mga scientists ngayon, hindi lang, or chemist ngayon, before tawag sa kanila alchemists. Nakikita na ba ninyo? Hindi. Nakikita mo nakikita ko. Naintindihan ko siya sabi ko. Ako lang yata nakakaintindi, Lord.
O sige, may makakaintindi rin. Papaintindi sa inyo ni Almighty Father lahat. Kaya dapat maligo pag nakakahawak ng mga maduduming bagay. Ngayon may alcohol tayo. Noon ang alcohol, meron silang alcohol. Yon ay gawa sa ano yon? Wood. Scarlet wood, no? May antimicrobial properties, pati yung hyssop. Ano pa isang wood na yon? Sandalwood ba yon? At saka yung mga double dead, hindi pwedeng kainin. At yung kinagat na ng mga hayop. Kaya namatay yung hayop dahil kinagat na siya ng hayop, pinatay siya ng hayop. Hindi na pwedeng kainin dahil baka merong rabies na yon, ha? Or kung ano mang mga bakterya, magkakasakit ang mga tao. Kaya pinipigil ni Almighty Father. Pero tayo, dahil matatakaw tayo, sige, kainin nyo lang, kainin niyo yung gusto nyo kainin. Huwag na kayong papatay ng tao. Dahil lahat ng pinagpapasalamat natin ng mga pagkain galing kay Almighty Father. Dahil meron tayong hope in the future because of Jesus Christ. Si Jesus Christ, He's alive. Kaya hindi tayo dapat pa matakot kumain ng mga kung ano-ano except cannibalism. Dahil tao yan, murder yon, image and the likeness of the Almighty God. Dahil dapat mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So lahat ng mga pagkain, si Almighty Father, He sanctifies them. Ngayon dito, yung mga priest, may mga pagkain sila na bigay ni Almighty Father, pero pag mga taong hindi part ng family nila, hindi pwedeng kumain ng mga food na offered kay Almighty Father. So ang gagawin ng priest, may pera siya sa sarili, bibili siya ng pagkain sa labas para ipakain niya sa kanyang mga bisita. Para sa kanyang mga tauhan. Para sa mga outsiders or sa foreigners na hindi kasali sa family ng priest. Pero kung unintentionally nakakain ng isang tao, may kabayaran yon, may penalty yon. He shall restore a holy offering to the priest and add 1/5 to it. Tsaka yung offering dapat free will, no? Hindi yung napipilitan lang. At without blemish lagi. Cattle, sheep, and goats. No defect. Walang bulag, walang pilay. Yung mga offering. Gaya ng mga priest, hindi dapat sila bulag, hindi dapat sila maimed. Dapat perfect din. Walang bruised or hematoma or pasa or poknat dapat yung mga animals na ino-offer kay Almighty Father. Dapat perfect. Dahil hindi tatanggapin ni Almighty Father yun. Halimbawa, itatago mo. Hindi naman nakita ni Almighty Father, tatanggalin natin. Alam ni Almighty Father yun. Walang may tatago kay Almighty Father. Ha? Alam ni Almighty Father lahat yun. Tapos yung bull, sheep, or goat, 7 days sa kanyang nanay muna. No? Bago siya ikatayin. Kung kakatayin siya. Then sa ika-8 day siya kakatayin kasi it's first day ang equivalent ng 8 day. At hindi pwedeng i-offer ang mother pati yung kanyang anak, yung cow, pati yung kanyang calf. Hindi pwedeng ipatay on the same day, pati yung sheep and lamb, mag-ina sila, hindi pwede on the same day. At pag in-offer kay Almighty Father, kakainin na on the day itself, hindi pwede may matira. Susunugin dapat dahil mabubulok yun. And keep
my commandments, sabi ng Almighty Father, and perform them. Gawin ninyo. Hindi lang ninyo isa puso, isa isip, kundi gawin sa gawa. At hindi natin dapat dumihan ang pangalan ng Almighty Father. Dahil siya ang ating Diyos. Siya ang ating Creator. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Siya ang tunay na nag-iingat. Siya nagbibigay ng blessing sa atin every day. Leviticus chapter 23. Dito sa Leviticus chapter 23, it's about the feasts of the Lord. Yung mga isa-celebrate every year. And the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel, and say to them, the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations, these are my feasts." Huwag niyong kakalimutan. Ito yung mga dapat na alalahanin ninyo. Bakit gusto ni Almighty Father alalahanin natin ang mga bagay na ito? Dahil ito ay makakatulong sa atin. Ang first, the Sabbath. Dahil mayroon tayong Sabbath sa buhay natin, iba-ibang araw yung Sabbath sa buhay natin. Yung Sabbath, yun ang rest day, kung kailan tayo babalik kay Almighty Father. Pero dito, it's literally Sabbath. Ngayon, yung Sabbath ngayon is metaphor. So verse 3, 6 days shall work be done, but the 7th day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Lahat dapat ipatupad yung Sabbath. Or 7th day. Last day of the week. So meron tayong last day ng buhay natin. Yun yung last day of the week ng buhay natin. Pag-uwi tayo sa tatay natin. Verse 4, these are the feasts of the Lord, holy convocations, which you shall proclaim at their appointed time. No? Ano to? On the 14th day of the first month, at twilight, sa gabi, is the Lord's Passover. Yung Passover, ito yung time na nag-start to, no? Nagdumaan yung angel of death sa Egypt para patayin ang mga firstborns of the Egyptians. Yung walang blood na nakalagay sa door post ng mga bahay, yung mga firstborn doon mamamatay. Ngayon, si Almighty Father gusto niyang i-commemorate ng mga tao yon every year. So first month on the 14th day. Ngayon, ano ngayon ang first month? Ang first month ng sa ngayon, dahil iniba nga ni Gregory, isang religious leader, na nakalagay sa Book of Daniel na third beast, yung Roman Empire. Maraming iniba ang Roman Empire kasi sa mundo natin. Pati yung dates, no? So, ang first month, at twilight, is the Lord's Passover. Kailan yung first month? Nisan or Abib, na sumasakto sa April. Sa Gregorian calendar, it's April. Noong 2025, April 12 yun. Ngayong April 26, April 1, 2026, ano na ba ngayon? Yun ang Lord's Passover sa April 1, 2026, and then sa 2027, April 21, and then sa 2028, March 27. Verse 6, and on the 15th day of the same month, Abib din, is the feast of the unleavened bread to the Lord. 7 days you must eat unleavened bread. Completion. 7 days. Walang lebadura. Walang halong yeast. Dapat ang mga bread na kakainin ninyo sa Abib or Nisan 15 or Abib 15. Yun yung
the next day, no? On the first day, you shall have a holy convocation. You shall do no customary work on it. Yung mga trabaho itigil, sabi ni Almighty Father. But you shall offer an offering made by fire to the Lord for 7 days. The 7th day shall be a holy convocation. Yung ika-7th day, holy yon. You shall do no customary work on it. So yun ang Feast of the Passover. Verse 9, and the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, and say to them, when you come into the land which I give to you, and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. Ano ba yung sheaf? Isang bundle. Bibigay nyo yon sa priest. Pagdating ninyo sa land flowing with milk and honey. Yun ang Feast of First Fruits. Yung first fruits, ito ay tawag Shavuot or Feast of Weeks. Verse 11, he shall wave the sheaf before the Lord. Yung sheaf ng first fruits, i-wave, no? Gaganon. To be accepted on your behalf. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it. You shall offer on that day, when you wave the sheaf, a male lamb of the first year. Kasama ng sheaf of first fruit ay ang male lamb na walang blemish or walang defect as a burnt offering to the Lord. Verse 30, its grain offering shall be 2/10 of an ephah of the fine flour mixed with oil, an offering made by fire to the Lord for a sweet aroma or pleasing aroma, and its drink offering shall be of wine 1/4 of a hin. Yun ang Feast of First Fruits or Shavuot. You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God. It shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings. Ito namang Feast of Weeks, sa verse 15, you shall count for yourselves from the day after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths shall be completed. So 7 Sabbaths. 7 times 7, that's 49. No? Verse 16, count 50 days to the day after the 7th Sabbath. So if your 7 times 7, that's 49. And then the day after ng 7 times 7, 49 is that's the 50th day. Kaya yun ay Pentecost. Pente means 50. So dito sa 16, verse 16, count 50 days to the day after the 7th Sabbath. Then you shall offer a new grain offering to the Lord. You shall bring from your dwellings 2 wave loaves of 2/10 of an ephah. They shall be of fine flour. They shall be baked with leaven. Ito may leaven na. Hindi siya unleavened, kundi may leaven. And they are the first fruits to the Lord. Meron ng libadura. Or pwede nang lagyan ng honey. You shall offer with the bread 7 lambs of the first year without blemish. Lagi may 7, di ba? 1 young bull and 2 rams. They shall be as a burnt offering to the Lord, with their grain offering, their drink offerings, an offering made by fire, for a sweet aroma to the Lord. Then you shall sacrifice 1 kid of the goats as an season offering, and 2 male lambs of the first year as a sacrifice of peace offering. No? Burnt offering, peace offering, drink offering, grain offering. So lahat ng ito, sinakop na ni Jesus. Siya na yung peace offering, grain offering, drink offering. Si Jesus na lahat. Peace offering, si Jesus na rin. Burnt offering, si Jesus na rin. Siya na rin yung ating high priest. Siya na rin ang pumapagitna sa atin para kay Almighty Father. Jesus is amazing.
Kaya masaya-masaya si Almighty Father kay Jesus. Verse 20, the priest shall wave them with the bread of the first fruits as a wave offering before Lord with the 2 lambs. They shall be holy to the Lord for the priest. And you shall proclaim on the same day that it is a holy convocation to you. You shall do no customary work. Hindi pwede magtrabaho. Baka sabihin, paano sila magtatrabaho? Baka wala silang makain. Si Almighty Father nagpa-provide ng pagkain ng mga tao. Tayo rin ngayon. Kung may trabaho kayo, si Almighty Father nagpa-provide. Kung walang trabaho kayo, si Almighty Father pa rin ang magpa-provide. Natatandaan niyo ba yung time na walang trabaho ang mga tao for 2 years? Bakit buhay ang tao for 2 years? Nung time na yon na tumigil ang mundo. It's because the Almighty Father provided for us everything that we need. Ipinapakita ni Almighty Father na kaya niyang i-provide lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi lang nakikita ng mga tao. So, nung time na yun, pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Dahil sa paningin ni Almighty Father, pantay-pantay tayo. You shall do no customary work on it. It shall be a statute forever in all your dwellings throughout your generations. When you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap. Pag yung land mo, may mga, meron kang i-reap, no? Or ano yung reap? Mag-aani ka. Hindi mo dapat simutin, no? Nor shall you gather any gleaning from your harvest, the corners of your field when you reap, nor shall you gather any gleaning from your harvest. You shall leave them for the poor and for the stranger. I am the Lord your God. Magtira ka naman. Huwag mong ubusin, huwag mong simutin. Kung may matira na mga prutas or mga grains, mga wheat, huwag mong simutin. Di atin lahat to eh, pagkakakitaan natin, dapat tayo, swapang tayo. Ayaw ni Almighty Father. Kasi si Almighty Father, siya ang nagbe-bless sa atin. Kaya hindi niya gusto na may swapang. Dahil yung tatay natin hindi swapang. Ibinigay sa atin lahat ng tatay natin. Pati si Jesus Christ. Kaya hindi tayo dapat mag-iswapang. Verse 23. The Feast of the Trumpets naman to. Yung Feast of the Trumpets or Yom HaTeruah or the Day of Blasting. Commonly called Rosh Hashanah or the Jewish New Year. Ito yung kanilang New Year. Yom HaTeruah na usually it falls in September or October sa Gregorian calendar. Because it depends on the sighting of the new moon, it is often celebrated over 2 days. Month of Tishrei yon or September or October. Sa ika-7th month, no? Yung September kasi kaya nga September, 7 yon. Yung October, 8 yon. Yung November, Nona, 9 yon. December, Deka, 10 yon. Sa Gregorian calendar. Sa calendar ni Almighty Father. Pero sa Gregorian calendar, iba, no? Ang ika-12 sa Gregorian calendar ay December. Ang ika-11 ay November. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang pangalan ng mga months natin at ang mga pangalan ng mga days of weeks, gods and goddesses ng Roman mythology and Greek mythology? Bakit? Ang nagpangalan ng mga months and weeks was si Gregory. Bakit hindi niya pinangalan kay Almighty Father? Bakit ipinangalan niya sa mga pagan gods and goddesses? Alam niyo na sagot. Si Gregorian yun, si Gregory yun, leader ng isang
religious organization na pinakamalaki. Pinangalan niya sa months and days of weeks. Pagan gods and goddesses. Bakit? Alam niyo sagot na. Hindi niyo alam. Magbubulag-bulagan ba? Ituloy natin, no? Verse 23, Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, on the first day of the month, so September or October, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. You shall do no customary work on it, and you shall offer an offering made by fire to the Lord. So, Yom HaTeruah, sa Jewish, yun ang tawag nila. Verse 26, And the Lord spoke to Moses, saying, Also on the 10th day of the 7th month, so ito ay Yom Kippur, shall be the day of atonement. It shall be a holy convocation. For you, you shall afflict your souls. Maghingi kayo ng kapatawaran. You shall be remorseful of your sins. And offer an offering made by fire to the Lord. So yung Day of Atonement, Yom Kippur, it's the holiest day sa Judaism or sa mga Jews. Yearly to. Tishrei 10 or sa Gregorian calendar September 20, 2026. Nag-uumpisa sa sunset ng September 20, 2026 at mag-e-end sa nightfall on September 21, 2026. Sa 2027, October 10 hanggang October 11. Sa 2028, September 29 hanggang September 30. It shall be a holy convocation for you. You shall afflict your souls or be remorseful of your sins, and offer an offering made by fire to the Lord. And you shall do no work on the same day, for it is the day of atonement or Yom Kippur, to make atonement for you before the Lord your God. Ngayon, hindi lang tayo isang araw hihingi ng atonement, kundi every day. Tinuruan tayo ni Jesus Christ on how to pray. Nasa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, yung Our Father, thou art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Amen means, so be it. So makikita natin sa prayers na binigay sa atin ni Jesus Christ kung paano tayo magpe-pray. Yung unang-una, pinupuri ang pangalan dapat ni Almighty Father. Pangalawa, kung ano yung will mo, Almighty Father, yun ang masunod. Sa heaven at saka sa earth, yun ang masunod. Tapos dito na sa verse 11, saka nag-request, give us this day our daily bread. Tapos dito sa verse 12, patawarin tayo sa ating mga kasalanan gaya ng pagpapatawad sa atin ni Almighty Father. Papatawarin din natin yung kapwa-tao natin. Maraming tao nagpe-pray ng Matthew chapter 6 verse 9 to 13, pero nakakalimutan nila. Inuulit-ulit lang nila pero hindi na naiintindihan. Forgive us our debts as we forgive our debtors. May mga tao hindi na pinapatawad ng mga ibang tao. Tatanim ng sama ng loob, hatred. Pero pray sila ng pray na to, no? Inuulit-ulit nila. Kasi bibig lang nila nagsasalita, hindi nila naiintindihan mula sa puso. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one.
Ang dami na nagpe-pray na to, pero gusto nila yung gumawa ng kadumihan. For yours is the kingdom of the power, the glory forever. Amen. Kinakalimutan nila. Pero pag panay kabisado nila ito, no? Pero hindi na naiintindihan. Binubulag sila ni Satan. Nagiging bingi at bulag sila. Pero kabisado nila. Alam nila, salita lang. Pero yung sa heart, wala. Sa mind, wala. So pattern ito on how to pray to our Father. Pwede rin on our own words, no? Mag-pray tayo sa sarili nating salita. Ito ay pattern na binigay sa atin ni Jesus Christ kung paano tayo magpe-pray. Una, papurihin natin si Almighty Father. At siya ang masusunod lahat. Mahirap yun, Lord, ikaw ang masunod sa buhay ko. Mahirap yun, no? Dahil tayo, tao, may gusto tayong gawin sa buhay natin. Mahirap yung ibigay natin ang will natin kay Almighty Father. Pero yun ay, it's an offering. Pupurihin natin si Almighty Father and then we offer ourselves to our Father. Yun. May your will be done on earth as it is in heaven. Offering ourselves, it's not money, it's not material things, it's ourselves offering to our Father. We must give our offering to our Father. And then saka tayo magre-request. Nabigyan tayo ng blessings every day. Tingin ng kapatawaran. At ilayo sa mga temptation. Yung ibang mga tao, sila pa nagpupunta sa temptation. Hindi, kaya ko to. Kaya kong pigilan ng sarili ko. May mga temptation, kaya ko yan. Pupasok ako roon. Nung bata ako, no, merong nagtuturo ng Bible sa amin. Tapos ang ginawa niya, mag-share siya ng Word of God. Ang pinili niyang pumasok sa beer garden. Doon siya mag-share ng Word of God. Hindi ko maintindihan eh. Doon siya, pumasok siya ron kasi, hindi, kaya ko to. Malakas ako ng tao, hindi ako matetempt. Papasok ako ng beer garden, doon ako mag-share ng Word of God. May tamang place, ha? Mamaya mabugbog pa eh. Mabugbog siya ron, kung ano nang... Kasi nga, yung place na yun, full of demons. Alam kong poprotektahan siya ni Almighty Father, pero dapat isipin rin niya, no? Yung decision making. Be wise as a serpent, but be harmless as a dove, no? Dapat maging wise ka rin ng pagpipili kung paano gagawin mo. Hindi ko malimutan yun. Bata pa ako nun eh. Naririnig ko na yung kakwento niya ng matatanda. Kunyari wala ako, nakikinig lang ako. Ay, ganun pala yun, ani brother. For any person who is not afflicted in soul, on that same day shall be cut off from his people. Yung mga taong hindi remorseful, papatawarin o paparusahan ni Almighty Father. Ito ibig sabihin ng verse 29. And any person who does any work on that same day, that person I will destroy from among his people. Kung nagtatrabaho ka, Day of Atonement yun, hihingi ka ng kapatawaran kay Almighty Father, magpe-pray ka, tapos magtatrabaho ka, papatayin ka ni Almighty Father. Baka sabihin, nagtatrabaho mo naman, wala namang masama sa pagtatrabaho ha. Uunahin si Almighty Father. Above all else, uunahin si Almighty Father. Walang uunahin kundi si Almighty Father. Dahil lahat ng blessings galing kay Almighty Father. Gusto mo ba tanggalin yung Almighty Father ang trabaho mo? Isang iglap lang yan, tanggal na yung trabaho mo. Mapapalitan ka sa yung pwesto. So isang iglap lang, magiging lugi yung negosyo mo. Kaya unahin dapat si Almighty Father. So isang iglap lang, yung mga bagay na pinagtitiwalaan mo, tatanggalin ni Almighty Father para matuto ka. Na magkumbaba sa Kanya. Alam ko na yon, napagdaan ko na yon, kaya na-share ko sa inyo.
Nakakatakot magalit si Almighty Father. Verse 31, you shall do no manner of work. It shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings. So, lagi natin iisipin, lagi natin tatandaan na si Almighty Father ang source of everything and anything. Si Almighty Father ang source ng blessings and goodness and abundance. Siya lahat. Kaya huwag mong panghawakan yung mga kayamanan mo, yung mga negosyo mo rito. Ay, hindi tayo magsasara ng negosyo ngayon kasi kahit holiday, hindi tayo magsasara. Unahin mo na dapat si Almighty Father kasi sa Kanya galing lahat ng blessings. Pero pwede ka magtrabaho ng Saturday, no? Every day of the week, pwede ka magtrabaho. Pero, bago ka magtrabaho, you must pray to the Almighty Father. Siya ang ating priority. Hindi dapat mawala ang priority natin, yung tatay natin. Minsan, no? Hindi, kailangan meron tayong rest day. Pero anong ginagawa mo sa rest day? Nagmamalling kayo. Nag-swimming kayo. Hindi yon, ha? Metaphor. Naintindihan niyo may metaphor? Yung rest day natin, yun ang pag-uwi natin sa tatay natin. Dito, literal. Sa Old Covenant, literal. Pero sa New Covenant, dahil kay Jesus, naging metaphor. Kasi nga, tinuturuan pa ni Almighty Father ang mga tao dito sa New Covenant, sa Old Covenant. Bago pa lang na ibigay ang law. Or Mosaic law ang tawag dito. It shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict yourselves or humble yourselves before our Father. On the 9th day of the month at evening, from evening to evening, you shall celebrate your Sabbath. Verse 33. Ito dong verse 33 is the Feast of the Tabernacles or Feast of Booths or Sukkot. Kasi isa Shavuot, no? Or Feast of Weeks. Tapos Passover. Tapos ito naman, booths. Bakit booths? Alam niyo ba yung sa school dati, di ba may mga booth doon? Jail booth, horror booth, kissing booth, food booth, yung mga hindi permanente na mga booth na maliliit lang. Kasi nga, nung nasa desert, yung mga tao, yun ang kanilang tirahan. Na ililipat yun, na itutupi, kasi tent yun. Or tabernacle. Then the Lord spoke to Moses saying, speak to the children of Israel, saying, the 15th day of the 7th month. So, ika-7th month na naman, no? So, kung 15th day of the 7th month ngayong 2026, it's September 25. Hanggang October 2. The 15th day of the 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days to the Lord. On the first day, there shall be a holy convocation. You shall do no customary work. So, sunod-sunod, no? Sa September, sunod-sunod. For 7 days, you shall offer an offering made by fire to the Lord. On the 8th day, you shall have a holy convocation. And you shall offer an offering made by fire to the Lord. It is a sacred or solemn assembly. And you shall do no customary work on it. These are the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocations. To offer an offering made by fire to the Lord, a burnt offering, a grain offering, a sacrifice and drink offerings, everything on its day. Besides the Sabbath of the Lord, besides your gifts, besides all your vows, and besides all your free will offerings, which you will give to the Lord, also on the 15th day of the 7th month, when you have gathered the fruit of the land, you shall keep the feast of the Lord for 7 days. On the first day, there shall be a Sabbath rest,
and on the 8th day a Sabbath rest. And you shall take for yourselves on the first day the foliage, fruit of beautiful trees, branches of palm trees, and boughs of leafy trees, and willows of the brook. You shall rejoice before the Lord your God for 7 days. So it's a celebration talaga to. Kukuha ka ng mga palms, willows, or branches, tapos i-wave mong ganon. A feast yon, no? Magpapasalamat kay Almighty Father, magpapahinga muna kayo sa inyong mga trabaho. Yung gusto ni Almighty Father, mag-focus muna sa Kanya. You shall celebrate it in the 7th month. So sa ngayon, ang 7th month natin, ulit natin, sometimes it's September, sometimes it's October. You shall dwell in booths for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel dwell in booths, para ipaalala sa mga tao na ang mga Israelite, tumira sila sa booth when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Para ipaalala sa mga tao kung sino ang nag-save sa kanila from the bondage of slavery. So Moses declared to the children of Israel the feast of the Lord. So itong mga feast na to, inirelay ito ni Almighty Father kay Moses. But si Moses naman ang nagsabi sa children of Israel kung ano ang dapat na i-celebrate para laging maalala si Almighty Father. Pero nung nabasa natin, di ba sa 1 Kings and 2 Kings, 1 Samuel and 2 Samuel, ano pa ba yun? Yung sa 1 Chronicles and 2 Chronicles, nakalimutan nila gawin ang mga celebration na to or feast na to. Na binanggit ni Almighty Father na huwag kalilimutan. Kinalimutan nila. Kaya galit si Almighty Father. Leviticus chapter 24. Then the Lord spoke to Moses, saying, Command the children of Israel that they bring to you pure oil of pressed olives for the light, to make the lamps burn continually. Hindi puputulin or hindi itatanggalin ang light sa lamp. Dapat continual burning yon, yung lamp, yung light. Outside the veil of the testimony in the tabernacle of meeting, Aaron shall be in charge of it from evening until morning before the Lord continually. It shall be statute forever in your generations. Sa gabi hanggang sa umaga, ang in charge ay ang high priest. He shall be in charge of the lamps on the pure gold lampstand before the Lord continually. Yung menorah, no? Alam natin yung itsura ng menorah. Isang gold siya pero naka-branch out doon yung mga oil doon sinisindihan. Ang babantay or magbabantay ay si Aaron. Nakita niyo sa Book of Revelation yung 7 churches. Sino nagbabantay ng 7 churches? Si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ siya ang high priest. Dito, ang nagbabantay si Aaron ng lamps, no? Yung 7 din yun no? Kasi nga, visualization, dun kay Jesus Christ na, it's metaphor na. Okay? Yung 7 churches or 7 lamps yon. So lahat ng mga bagay na mga pinapagawa ni Almighty Father dito sa Old Covenant, meron tong corresponding meaning sa New Covenant. Hindi nawawala yun. Hindi lang nakikita ng mga tao. Bakit hindi nakikita ng mga tao?
Kailangan natin kausapin si Almighty Father. Mag-pray tayo sa Kanya to give us knowledge and wisdom to understand His words. Paano yun? Magpapakumbaba kay Almighty Father. Matakot tayo kay Almighty Father. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Verse 4, no? In Leviticus chapter 24, He shall be in charge of the lamps on the pure gold lampstands before the Lord continually. Isa lang yung lampstand na yun, pero 7 yung kanyang pwedeng sindihan, no? Iisa lang siya, pero 7 yung, ano bang tawag doon? Yung parang bulaklak na nakaganon, tapos lalagyan ng oil yon, ng olive oil, tapos may wick yon. Yung pinaka-wick nun, galing yun sa balahibo ng shape. Tapos may wick trimmer, no? Parang gunting. Dapat it will burn continually. Yung gold lampstand. Verse 5. And you shall take the fine flour and bake 12 cakes with it. 2/10 of an ephah shall be in each cake. Bakit 12 cakes? Kasi 12 tribes of Israel. You shall set them in 2 rows, 6 in a row, on the pure gold table before the Lord. So 6 dito, 6 dito. And you shall put pure frankincense on each row. So, 2 pure frankincense kasi 2 row yon. That it may be on the bread for a memorial, an offering made by fire to the Lord. Every Sabbath, he shall set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. Laging alalahanin, kaya laging nakalagay everlasting covenant. Huwag kakalimutan si Almighty Father. Utos to ni Almighty Father, huwag kakalimutan, no? So, nung dumating si Jesus Christ, nung pinanganak siya, lahat na ng mga bagay na ito, sakop na lahat ni Jesus. Sakop na lahat ni Jesus. Verse 9, And it shall be for Aaron and his sons, and they shall eat it in a holy place, for it is most holy to him from the offerings of the Lord made by fire by a perpetual statute. Perpetual statute. It's forever. So kahit na natigil ito, itong mga ipinagutos ni Almighty Father kay Moses and kay Aaron and his sons, si Jesus ang nagpatuloy. Siya ang high priest. Siya ang nagpapaburn ng lampstand. Si Jesus lahat. Siya na rin ang offering. Kaya hindi nawala ito. Kasi it's perpetual state. Pero ang nagtuloy, si Jesus Christ. Pati yung offering, si Jesus Christ lahat. Yung kaya ngayon niya, it's too wonderful for us to understand, too marvelous to comprehend. Dahil lahat gawa ni Jesus, ibinigay ni Almighty Father kay Jesus. In responsibility. Verse 10. Now the son of an Israelite woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel, and this Israelite woman's son and a man of Israel fought each other in the camp. Ngayon may isang Israelite woman. Nakapag-asawa siya ng isang Egyptian. Siyempre, galing sila ng Egypt, hindi may iwasan na makapag-asawa ng ibang lahi. Kasama nila, no? Ngayon, nakipag-away ngayon tong half Egyptian, half Israelite sa isang Israelite man. Nag-away sila. And the Israelite woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. Minura niya si Almighty Father. Itong half Israelite, half Egyptian. Binastos niya ang pangalan ni Almighty Father. And so they brought him to Moses. Dinala kay Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. Pero yung tatay niya, Egyptian. Then they put him in custody, that in the mind of the Lord might be shown to them. That the mind of the Lord might be shown to them. Nasa custody siya. No? Kinuha siya.
And the Lord spoke to Moses, saying, take outside the camp him who has cursed. Ilabas mo sa outside the camp. Ilabas mo yung tao na nagsalita ng masama. Then let all who heard him lay their hand on his head. Yung nakadinig sa kanya na nagsalita siya ng masama tungkol sa pangalan ni Almighty Father, ilay yung hand sa kanya. And let all the congregation stone him. Bakit ilalay yung hand sa kanya sa ulo ng half Egyptian, half Israelite? Magiging accountable ka, kasalanan mo yon. Kaya nakalay sa kanyang head yung mga hand ng mga nakarinig. Dahil yung mga nakarinig, hindi na dapat gayahin yon. Kaya yung nakarinig, masama yon. Yung accountable ngayon doon, yung nagsalita, kaya ilalay nila ng hand. O yan ha, ikaw ang nagsalita niyan. Siya po, nakalay ang hand na ganon. He must be held accountable. Yun ibig sabihin, ilalay mo yung hand, siya yon. And let all the congregation stone him. Babatuhin siya ng bato. Then you shall speak to the children of Israel, saying, whoever curses his God shall bear his sin. Magiging accountable siya. Kung sino man ang nagsira sa pangalan ni Almighty Father, minura or minock or they mock the Almighty God, siya ang magiging accountable sa kanyang kasalanan, sa kanyang ginawa. And whoever blasphemes the name of the Lord shall surely be put to death, papatayin. Ngayon maraming tao ang sinisira ang pangalan ni Almighty Father. Even those people who consider themselves Christians, ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Sa ngayon, binibigyan ni Almighty Father ng chance ang mga tao dahil kay Jesus Christ. Dapat lumapit ng mga tao kay Jesus Christ to ask for forgiveness. Noon, nung hindi pa pinapanganak si Jesus Christ, lagot ang mga tao kasi patay agad. Nung pinanganak si Jesus Christ, He died on the cross and rose from the dead. May chance na ang mga tao, meron ng hope in a future because of Jesus Christ. So all the congregation shall certainly stone him, and the stranger as well as him who is born in the land. When he blasphemes the name of the Lord, he shall be put to death. Maraming tao ang naninira ng pangalan ni Almighty Father ngayon. Kung hindi magsisisi ang mga tao sa kanilang kasalanan, shock yun. Sa eternal damnation ang punta ng mga tao. Nakakalungkot. Ayaw ni Almighty Father mapunta ang mga tao sa eternal damnation, pero mga tao na ang pumipili ng kanilang gustong puntahan. Whoever kills any man shall surely be put to death. No? Papatay ka ng tao, papatayin ka rin. Whoever kills an animal shall make it good. Animal for animal. If a man causes disfigurement of his neighbor, halimbawa, binugbog mo, na bali ang ilong, na tanggal ang tenga, yung mata, na basag ang bungo, na disfigure siya or napilay, as he has done, so shall it be done to him. Kung anong ginawa sa kanya. Kung napilay siya, pipilayan din siya. Kung pinutol niya yung kamay, piputulan din siya ng kamay. Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth, as he has caused disfigurement of a man, so shall it be done to him. Si Jesus Christ, walang kasalanan. Anong ginawa kay Jesus Christ? Na-disfigure yung mukha niya. Bakit na-disfigure nung binugbog siya? Pasa-pasa yung mukha niya, namamaga. Sinaktan siya, nilatigo siya. Tanggal ipin pagkasuntok. Tinadyakan,
sinabunutan, dinuraan, na dapat tayo yun. Sinalo na lahat ni Jesus Christ. So, sumasakto pa rin yung eye for an eye, tooth for tooth. Bakit? Si Jesus Christ ang sumalo ng eye for an eye, tooth for tooth sa atin, sa mga kasalanan natin. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. We must worship Him, we must adore Him, we must love Him. Because He is our friend. Sinalo niya to, mga to, yung eye for an eye, tooth for tooth. Sinalo ni Jesus Christ. Yung fracture, yung pagkaka-dislocate ng kanyang bone dito, hindi na bali ang bone ni Jesus Christ. Dislocation lang yon. Yung pagkaka-dislocate, no? Sinalo ni Jesus Christ. Pero yung mga buto niya, walang nabali. When He was crucified on the cross. Sinalo ni Jesus Christ. Dapat tayo yun eh. Whoever kills an animal shall restore it, but whoever kills a man shall be put to death. Pag pumatay ka ng animals, hindi ka mapapatay. Halimbawa, pumatay ka ng aso, hindi ka mapapatay. Nakalagay dito sa Bible eh. Pero kung tao ang papatayin mo, meron kang kaparusahan. Sa ngayon, ang kaparusahan, either nakukulong ka, no? Or magdanyos perwisyo, ganon. Pero ang animal, hindi masamang pumatay ng animal. Kasi gawa to ni Almighty Father for us. Ang hindi dapat patayin ay tao because God created man in His image and likeness. Merong soul and spirit ang tao. We are special in His eyes. We are the apple of His eyes. Yung animal, the Lord God created the animals for us para may makonsume tayo. Para may kumain ng mga bagay na bulok, no? Yun ang ginagawa ng mga animals, kumakain sila ng mga bagay na bulok. Or para maging balance ang ecosystem natin, ganoon ang ginagawa ng mga animals at mga plants. Pero tayo, we are special in God's eyes. We are the apple of His eye. Kamukha tayo ng tatay natin. Kaya malaki ang kaparusahan pag pumatay ka ng tao. Mas importante kay Almighty Father ang tao kaysa sa aso. Yung mga tao na hindi aso yan eh. Pero ang dami na nakagat ng mga aso, na namatay ng mga tao dahil sa aso. No, rabies. Ang dami na. Pero hindi nilalagay sa news, diba? Bakit? Dahil sa mga tao, environmentalist, huwag natin ilagay sa news yan dahil kawawa naman yung mga aso. Pero yung mga tao, paano na? Yung mga nakakagat, marami. Kahit akala mo malinis yung hayop, no? Hindi malinis yun. Madumi nga yun eh. Kaya nakalagay nga sa Bible, diba? Dirty yung mga dogs. Pag sinabing dirty ang dogs, si Almighty Father na nagsabi. Huwag yung, baluktutin. Mas malinis pa yung cow, yung goat, yung sheep, mas malinis pa yon. Yung mga fish, yun, malinis yun. May nakita ko isang aso, no? Kinikis siya ng aso, kanina lang. Niyayakap niya yung aso, yun yung kanyang, nagiging maganda ang loob niya pag kinikis siya ng aso. Tapos, nung kinikis siya ng aso sa bibig, amoy ay, kumain ka na naman ng TAE. Sabi niyo, tapos tinapo niya yung aso. Kasi kumain ng TAE. Madumi ba yun? Ang malinis yung aso. Kumakain ng TAE yun eh.
Kaya nga madumi nga yun, na anong kabaligtaran ng TAE? EAT. Nag-EAT ng TAE. Yung aso. Nag-EAT ng TAE yung aso. Yung mga daga ba ganon? Hindi yung mga daga, hindi sila kumakain ng TAE nila. Yung mga daga, hindi. Kaya yung mga daga, wala silang rabies. Ha? Kahit na imbornal na daga, wala silang rabies. Verse 22, you shall have the same law for the stranger or standard of judgment. Sa mga stranger, same lang kayo ng law, ha. Hindi pwedeng sa stranger, iba ang law ninyo. Dapat pantay-pantay, even for the stranger, same law. And for one from your own country, for I am the Lord your God. Laging inuulit yung Almighty Father, I am the Lord your God. Pinapa-remind niya sa atin na siya ang Diyos natin. Siya ang ating creator natin kasi nakakalimutan natin. Mga tao nakakalimot. Verse 23 and the last verse of Leviticus chapter 24. Then Moses spoke to the children of Israel, and they took outside the camp him who had cursed, yung nagmura or nagsalita ng masama tungkol kay Almighty Father, inilabas sa camp. So medyo malayo yun kasi madami ang mga Israelite, diba? So inilayo nila yung malayo-layo. And stoned him with stones. Binato ng bato. Bakit? Kung hindi nila babatuhin ng bato, makakahawa ito. Ibig sabihin, may mga tao na mumurahin din si Almighty Father. Ay, hindi naman pinatay yung tao na nagmura kay Almighty Father. So, pwede rin natin gawin yon. May gagaya. Kaya, para hindi pa marisa ng iba, kailangan maparusahan. So the children of Israel did as the Lord commanded Moses, para walang gumaya sa ginawa ng half Egyptian, half Israelite who mocked the Almighty God. Ngayon, maraming tao nagmamock kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Pero binibigyan ni Almighty Father ng chance ang mga tao because of Jesus Christ. We now have a hope and a future because of our Savior, our Redeemer, Jesus Christ, whom our Father had sent to us para maging mapadali na para sa atin ang makalapit sa tatay natin. Madali na ang kapatawaran. Hindi na kailangan pa pumatay ng hayop. Hindi na kailangan pa natin gumawa ng ceremony. Dahil yung ceremony, ginawa na ni Jesus when He was crucified on the cross. Siya na yung sacrificial lamb. Siya na rin yung scapegoat. Siya na yung burnt offering, grain offering, drink offering, peace offering, free will offering. Pati na yung eye for an eye, tooth for tooth, sinakop na rin ni Jesus. He laid down His life for His friends. Sinunod ni Jesus Christ ang pinag-utos sa kanya ni Almighty Father.
Paano natin malalaman na si Jesus Christ ang ipinadala ni Almighty Father? Na ibinigay na ni Almighty Father kay Jesus Christ ang power, dominion, and authority in heaven and on earth? Gusto ko itong basahin. Ezekiel chapter 10 verse 2 to 7. Then he spoke to the man clothed with linen and said, "Go in among the wheels." Dito ibinigay ni Almighty Father ang power, dominion, and authority kay Jesus Christ. Under the cherub, fill your hands with coals of fire from among the cherubim and scatter them over the city. And he went in as I watched. Si Ezekiel, nakikita niya in a vision. Now the cherubim, or the seraphim, or the four living creatures, no? Ito yun, isa lang sila, were standing on the south side of the temple when the man went in. Bakit man? Kasi nga, si Jesus Christ, wala naman siyang pakpak eh. Yung mga angels, mukha rin silang tao. Si Almighty Father, kamukha din natin. No? And the cloud filled the inner court. Then the glory of the Lord went up from the cherub and passed over the threshold of the temple or the house. And the house was filled with the cloud. And the court was full of the brightness of the Lord's glory, and the sound of the wings of the cherubim was heard even in the outer court, like the voice of Almighty God when He speaks. Then it happened, when He commanded, si Almighty Father, no? He commanded the man clothed in linen, saying, "Take fire from among the wheels." So si Jesus Christ ito, inutusan niya, take fire from among the wheels. From among the cherubim that he went in and stood beside the wheels, and the cherub stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim. Inibinigay kay Jesus Christ. And took some of it and put it in the hands of the man clothed with linen, who took it and went out. Ibinigay kay Jesus Christ. So dito natin makikita na ibinigay kay Jesus Christ yung fire. Yung yung cherubim or four living creatures or seraphim, yung sila ay nakapalibot kay Almighty Father. Katangian niya ni Almighty Father. Face of a man, face of a lion, face of an eagle, and face of an ox. Mga katangian ni Almighty Father. Then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim. And the cherubim lifted their wings and mounted up from the earth in my sight. So verse 18. When they went out, the wheels were beside them, and they stood at the door of the east gate of the Lord's house, and the glory of God of Israel was above them. This is the living creature I saw under the God of Israel by the river Shebar, and I knew they were cherubim. Each one had 4 faces, and each one 4 wings, and the likeness of the hands of a man was under their wings. And the likeness of their faces was the same as the faces which I had seen by the river Shebar. Their appearance and their persons, they each went straight forward. Bakit ang tawag ni Ezekiel ay cherubim? Nakita niya sa river Shebar. So dito pinapakita na ibinigay kay Jesus Christ ang fire. Inutusan niya ang cherubim. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.